Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:41 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi, Luzon, Visayas and Mindanao. Usapang Legal, kasama po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pag-uusapan po natin, syempre kaliwat kanan na po ang filing ng Certificate of Candidacy ng ating mga politiko kung saan sila po ay tatakbo ng posisyon pagka-senador, pagka-congressman, governor, vice-governor, pagka-mayor at iba pa. Kaya magandang usapin itong topic natin ngayon. At para sa mga gusto sumali sa ating malakas promo, sagutin lang po ang katanungan, ano ang tawag sa citizen ng Pilipinas na simula ng kanyang kapanganakan po ay walang gagawin para makuha o maging perpekto ang kanyang Philippine citizenship. Ayan, so yun ang ating topic ngayon at syempre kasama ko. Hinugot ko lang po ito at saglit lang natin makakausap. Pang-intro lang natin. Nino. Oo, si Mr. Pecha Corpus. Kanina kasi nagkakwentuhan kami. So sabi ko, tara nga magkwentuhan lang tayo ng brief lang dahil si Mr. Pecha Corpus, alam nito kung sino yung mga talagang tumatakbo na mga sikat na kandidato ngayon. Mga personalidad. Yes. Sino-sino ba ang mga matutunog na talagang na-shock ang Siyempre, Pilipino? brinig namin kanina nila kay si Willie Revillame. Yes, no, siya ay tatakbo bilang Senador. Si Kuya Will. Oo. So baka daw bumaha ng jacket sa kampanya. Oo, kasi mahilig siya na bigyan ng jacket! Oo. Ano pa? Sino pa ba? Siyempre, Philip Salvador. Action star, di ba? Kasi yung mga last time, di ba, sila Lito Lapid. Yung mga... Oo nga, pang ilang action star na to. Kung sakali si Bong Revilla, Robin Padilla. Oo, di ba? Lito Lapid. So, marami ang mga tumakbo. Mga kilalang galing sa industriya ng showbiz. Pelikula din. Ayan. At ngayon nga, meron pa, si Kibuloy. Ayan, si Pastor Kibuloy. Mga religious leaders din. Oo. If I'm not mistaken, Attorney Cam, hindi lang si Pastor Kibuloy ang pumasok sa larangan ng politika o sumusubok na pumasok sa larangan ng politika. Kasi di ba parang may mga pari na din na nag-try na makapasok sa politika. May mga congressman din na nag-file ng kanilang candidacy para sa kanilang mga distrito. Sa senador, isang kilala ko nga si Congressman Wilbert Lee. Diba? Laki ng billboard niya doon sa banda sa amin. Hindi, tsaka siya yung nasumikat dahil diba nung kasagsagan nung usapin about sa PhilHealth. Ayan. Diba? Siya yung nang-agaw ng mikropono kasi meron siyang gustong ipasabi, no? Parang, so, lumabas din siya sa, sa survey. So, na pwedeng makapasok. Ayan. Sino pa ba? Mga sikat. Si Isko Mayor. Magbabalik daw sa Maynila. Kasi parang may nakita ako na Isko Chi. At Shensa. Correct. So, lalaban, natatapatan niya yung dati niyang katandem na si Mayor Hani Lacuna. Dati katandem Hani Yul kasi ngayon. Yul Servo. Artista pa rin. Artista. Correct. Diba, no? Ganun naman kapag mga artista, it's either maging politiko ka o kaya mag-asawa ka ng politiko. Correct. Tama ba? Tama din naman. Kasi sa Batangas, diba, si Vilma Santos Recto and the rest of the family. Yes. The rest of the family. May tatakbo. From Luis Manzano. Tsaka si Christian. Yes. Tapos hindi lang yun. Sabi ko nga, kung hindi ka tatakbong politiko, ikaw naman ay supporter. Hindi, mag-aasawa ng politiko. Mag-aasawa ng politiko. Si Sharon, di ba? Pangilinan. Si si May Mendoza. Arjo Atayde. Diba? Sino pa ba yung mga nag-asawa ng lalay pa ba tayo? Si Heart Evangelista. Diba? So, nahanay din sa larangan ng politika, pero hindi ko sure kung kandidato pero nasa gabinet. I think yung asawa ni Don Zulueta.
Oh. Di ba? And mga asawang Lucy Torres and Richard Gomez. Yan, di Diba? ba? Maraming mga showbiz personalities. And meron pa nga tayong mga basketballista like James Yap. Talaga ba? Tatakbo rin siya. Tatakbo siya? Ano tatakbuhan niya? Bukod sa court, ha? Konsehal ata, if I'm not Wow, mistaken. konsehal. Double check ko Konsi. yan. Konsi. Ayan, lalayo pa tayo. Oh. May kakilala rin tayo dito, di ba? Oo. Natatakbo na konsi. Konsi. Yung mga kasama namin, no? Sa politika din, Correct. sa larangan ng broadcasting. Maraming merong nasabak din sa politika. Yes. Noli De Castro. Di ba? Hindi lang yun. Sa amin din pag may mga reporter, mga anchors, mga kilalang person, DJs na sasabak sa politika, ayan, Doktor! good luck. Actually, lahat halos ng industriya, Attorney Cam, maraming gustong sumabak sa politika. Kahit anong klaseng industriya. Pero ang tanong, kwalipikado ba lahat? Yes. Alam mo, Si Thea Pecho Corpus ba ay pwedeng tumakbo sa politika? Ay. Katanggap-tanggap ba ang kwalifikasyon ng isang Thea Pecho Corpus? ang tanong, lumaki ka ba sa farm? Charot. Number Joke one, lang, joke lumaki lang. lang po talaga ako at wala po kaming farm. Lumaki ka sa farm, pero lumaki wala lang kang ako. farm. Lumaki lang ako pero wala kaming kayong farm. Okay. Tapos alam mo, syempre 'di ba, pag-uusapan ng mga politika yan dahil nag-file na sila ng certificate of candidacy. Eto na, 'di ba, meron silang mga slogan. Ay, oo. Diba? Syempre kailangan yan, ang mga slogan mo, Kailangan- takaw pansin. Takaw pansin. Yan. Alam mo, meron po mga lumabas sa yung mga nakakatawang slogan na, alam mo, parang pag pinakinggan Catchy mo, talaga catchy siya. talaga. Oo, O, parang, halimbawa, natatandaan ko to, iboboto ko na lang to. Parang oo, ganyan. ayan. Halimbawa, ano ba ang mga Ito samples? Attorney Cam. Dating Dating perwisyo, ngayon magseserbisyo. yan. Well, diba? Mga galing, Baka po may ha? posibilidad talaga na maiboto ito. Sa darating na halalan, ako po si Thea Pecho Corpus. Dating perwisyo, ngayon ay handa ng magserbisyo! No, ganun yung slogan mo. Palagay mo, mananalo ako, Attorney Cam. Pwede ba yun? Pagandaan mo tayo ng slogan dito. Oo. Kung halimbawa ako isang environmentalist. Attorney Ano Cam. naman yung, kung ikaw environmentalist at gusto mo na pangalagaan, ipaglaban ang ating kapaligiran, ano ang magiging slogan mo? Ako po, si Thea, isang environmentalist. At handa po akong tumindig. At handa akong magdilig. Pwede. Pwede rin yun, Saka diba? meron talagang tone kapag Attorney Cam. Napapansin lang natin bilang yung ating mga pandinig. Para may tono talaga kung paano siya dapat i-deliver properly yung mga Yes. slogan na yun. Para mas maging catchy siya. Minsan nga, nilalaro nila, sinasama nila dun sa mga letters nung kanilang mga pangalan. Initials, acronyms. Meron Oo. ako kilala. Angat, mga ganyan. Oo. Dalawang AA kasi. Oy, alam nila kung saan yan. Saan yun? Ayoko sabihin, pero particular sa Cavite. Ay! Oo. Ganon. Alam ko lugar yan. Alam mo ito. Okay. Ayan. Ito. Ano pa? Gusto mo yung parang, ang datingan parang pang religious group. Religious group. Okay. Ano naman yan? O, sige nga. Slogan. Handang maglingkod sa taong magaling lumuhod. Ganun ba yun? Oo, di ba? Na parang dibdiban. Para dibdiban. Alam mo, meron nga parang yung nakakatawa lang yata. Yan. Parang SK yata yun SK. Okay, ano sabi ni SK? Oo, pabigat sa magulang noon. Pabigat na sa taong bayan ngayon. Ay, nag-improve. Hindi nila sa parents. Oo. sa magulang na rin. Nag-improve, oo naman, di ba? Yes, oo. Ano pa? Meron ka pa ba dyan na mga sikat ito na yung mga slogan? handa. Mga handa talagang maglingkod to. Okay. Handang paglingkuran. Ang handang maisahan. Ano yun? Oo nga. Ano ba? Oo. Parang may mga hidden agenda naman tong mga slogan na to. Oo nga Pero alam mo, pansinin mo, pagdating sa qualifications. Oo nga. Yan. Attorney Cam, kasama ba to? Parang pag beauty contest, I would like to take this opportunity. Yan. Mga paganyan, Gamitin mo diba? yan sa meeting de avance. Yan. Oh, di ba? okay. Sa mga meeting de avance, naglalabasan dyan yung mga ganyang slogan o kaya naman yung mga plataforma. Ayan, plataforma. Ayan, Plataforma de gobyerno. Ayan. At syempre, sana wish lang natin sa mga tatakbo talagang serbisyo ang kanilang punto. Oh. Diba? Maganda ito at sa Attorney Cam. Baka mayroon lang makagusto. Ito. Gamitin nyo na po, sinasabi. Walang arte. Walang drama. Walang alam, pero tatakbo sa halalan. Kaya po sa 2025.
Pwede ba yun, Attorney Cam? Pwede naman. Depende naman Kasi sa tao naman, yun. pwede naman Attorney Cam, kailangan may experience. Ayun nga eh. Kasi di ba, Attorney Cam, kapag naghahanap ka ng trabaho, yan ang kadalasan na hinihingi sa'yo, experience. What are your qualifications? Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Alam mo ba, mas mahirap pang pumasok sa trabaho kaysa sa eleksyon. Oh! Kasi mas mahirap ang qualification kapag ikaw ay papasok ng trabaho. Di ba? For example, maghahanap ka ng mga clerical work. Kailangan tapos ka ng mga 4-year courses. Dapat magaling ka, dapat 100 words per minute. Yan, meron kang, marunong ka sa Microsoft Word, Microsoft Office, mga ganyan. At kung ano-ano pa, sa presentation. At kailangan pa pleasing personality. Nako. Minsan kapag halimbawa ang ito sa ating industriya, 'di ba? Kailangan usually graduate ng mass communication, broadcasting, broadcast journalism, multimedia, kung ano-ano pa na related sa ating courses. Alam mo ba na kapag tumakbo ka isang politiko sa isang posisyon, ang requirement lang ng batas sa iyo pagdating sa degree ng iyong ng iyong edukasyon ay wala. Ang kailangan mo lang ay able to read and write. Kailangan marunong ka lang magbasa, kailangan marunong ka lang anything, marunong ka magbasa, marunong ka magsulat. Yun lang ang kasi kailangan. Kasi if it's Tagalog, English, French. Wala pong nire-require ang batas na kailangan ang mayor natin ay graduate ng 4-year course. Na nakapag-MBA, na ganyan, wala. Wala. O kaya naman ang mayor natin ay kailangan kahit at least mga K-12 na tapos niya. Hindi. Hindi siya, walang mahigpit na educational attainment. Walang educational requirement. Basta ang kailangan able to read and write. Even sa highest level ng president. Sa pagiging pangulo. Able to read and write lang, hindi kailangan ng kailangan na ba ng revisions yan, Attorney Cam, sa batas kapag kailangan ng pahigpitan ang mga qualifications ng isang manunungkulan sa bayan? Ako naman, sa tingin ko, kaya ito ginawa ng batas is para pagkakapantay-pantay. Hindi lang pagkakapantay-pantay, mabigyan ng chance yung mga, bagamat hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero handang maglingkod at tumulong sa taong bayan. Yan. Pwedeng tumakbo kahit pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Diba? So, hindi nililimitahan ang ating mga kababayan na tumakbo sa isang posisyon kahit yung pinakamataas pa dahil lamang hindi ka nakapag-aral. Kaya pala ang COMELEC, basta may nag-apply, tinatanggap nila yung mga certificate of candidacy na fina-file. Except otherwise, of course, may power si COMELEC doon sa tinatawag natin ng mga nuisance candidates. Ano ba yung mga panggulo? Ano ba yung nuisance? Yung mga panggulo yan di ba? Yung mga parang ma-file lang. Ganun. Yun nga, so kung ako nag-file, baka maging nuisance ako, Attorney Cam? Hindi naman. Anong qualifications ng isang nuisance? Hindi naman depende sa COMELEC yan. Kung halimbawa ikaw ay talagang wala namang kapasidad, walang kakayahan. Kapag ba hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi yun ang kanilang disqualification Basta nuisance ka Kasi kung halimbawang i-qualify nila lahat ng taong bobo na magpa-file ng candidacy, ang dami nun sa balota. Oo nga. Kaya kailangan salain. Alam mo, ito isa sa mga tinitignan ko, yung mga party list. Yeah. Yung party list, diba? Dati onti lang po yan. Bakit nga dumami para silang mushroom? Sabi nila nagsulputan. Yes. Dumami po yan. Dati onti lang yan kasi ang requirement lang, makakuha ka ng 2% na vote ng entire total number of votes. Total vote cast yung mga bumoto ng mga tao. Kunyari ang bumoto ay 15 million, 2% nun kailangan makakuha ka para magkaroon ka ng seat. Okay. Pero kasi nakalagay din sa batas natin na kailangan yung mga party list natin na nire-represent ang mga indigenous people. Okay, yung mga meron silang mga sectoral na pinapangatawanan, kailangan 20% sila ang bumubuo sa 100% na seat sa Congress. Ang problema, dahil nga itong 2%, hindi lagi maka 2% yung iba. Onti lang, hindi nabubuo yung 20%. So, naglabas ang Korte Suprema ng desisyon kung saan, kahit hindi mo na-attain yung 2%, basta mabuo yung 20%, papasok ka. Kaya ngayon, napangangailangan sa Kongreso. Kaya ngayon, ang dami pong nagfa-file ng party list. At pansinin mo, kahit hindi naman talaga sila representante ng, kunyari, magbubukid party list. Pero wala naman sila alam sa pagbubukid. Hindi naman sila nagbubukid, di ba? O kaya, meron pa Attorney Cam, kung ako,
ay tatakbo sa party list, dinatanong nila ako dito ano daw ang aking magiging party list. Anong party list mo? Party list. Kung saan, welcome pati ang third party. Inclusivity, Attorney Cam. Inclusivity. Pwede, diba, no? So, yun naman. So, ayan, una nating qualification, wala pong sinasabi ang ating konstitusyon pagdating po sa educational attainment. Oh. So, basta able to read and write, pwede kang tumakbo. Oh, basta nakapagbasa at Di ba paano yung makinarya mo? Wala bang ganun? Hindi Wala natin ba sa sure constitution kung... yun? Wala nun. Wala. Tapos ito pa ang pinaka... Isa lang ba? Isa lang ang qualification? Able Of course, to read marami and pa. write? Okay, Mamaya, i-discuss ko yan as we go along. Pag sipain natin to si ano... Ang dami ko pa naman tanong, Attorney Cam. Kala mo naman talaga, hindi na kasi ako makakahabol. Baka better luck next time. 2028 na lang ako. Doon ka na lang mag-file ng yung COC. Oo. At ikaw abangan mo ang aking party list. Party. Oy, kasi hanggang, pwede pa. Ay, tapos na ba? Tapos na. Nga pa ng galasing ko lang. Hindi ako nakapila, wala naka-SPA. Sinasabi ko Hindi mo kasi nasikaso yung SPA ko. Oo nga eh. Tinan mo si Kibuloy, merong nakapag-file on behalf of him. Tapos hindi lang yun. Of course, pag-uusapan din natin, meron tayong tinatawag kasi na natural born citizen. Hindi lumaki sa farm? Hindi lumaki sa farm. At citizen ng Pilipinas. Ano bang pinagkaiba ng dalawa? Natural born citizen. Pinanganak? Oo. At saka citizen ng Pilipinas. Pag sinabi mo kasing natural born citizen, ito yung wala ka na talagang gagawin. Pagkapanganak sa'yo, Pilipino ka na. No choice ako, kasi short. it's either yung nanay o tatay mo ay Pilipino. At pinanganak ka sa Pilipinas. Yes. So, okay. hindi not necessarily pinanganak sa Pilipinas. Basta kahit parents. saan ka pinanganak, basta nanay at tatay mo ay Pilipino. Natural born citizen ka. Kasi wala kang gagawin eh. Automatic, nagtuloy sa'yo yung citizenship ng iyong mga magulang. Yung mga iba kasi, merong mga posisyon sa gobyerno na hindi po pwede na hindi natural born. Pag citizen kasi, for example, ang citizen. I just chose to become a citizen of the Philippines. Ikaw si Alice Guo. Tapos ano ka, halimbawa, wag na si Alice Guo ba, magulo pa tayo. Halimbawa, ikaw si Thea Pecho Corpus, isa kang Chinese, pero nagpa-naturalize ka. French ako, Attorney Cam. Sige, isa kang French. Taray ng French. Sige nga, magsata ka ng French. Bonjour, mademoiselle. Au revoir. Halimbawa, French si Miss Thea Pecho Corpus. Ay, ibahin natin yung apelido mo. Corpus. Gusto mo pa paano yun? Corpus. Si Thea Pecho Corpus. Na isang French ay naging citizen ng Pilipinas. Okay. Diba? By choice. I applied for it. Yes. So may ginawa ka para maging perfecto ang iyong Philippine citizenship. Diba? May mga pinapayagan ka sa batas na tumakbo sa mga medyo mas mababang posisyon. Dahil meron pong posisyon na alatad lamang po sa natural born. Yung mga matataas po na posisyon, katulad po of course ng congressman, yan, governor, senator, at saka party list, kasama rin yan, vice president, tsaka president. Remember yung kaso ni Fernando Poe Jr., kung saan yung governor citizen lang po kailangan doon, and vice governor and mayor. Ang case ni Fernando Poe Jr. kung saan, 'di ba? At tinanong siya kung ano bang citizenship niya kasi dual passport ba siya? Hindi, natural born ba siya o hindi? Okay. In fact, even yung anak niya si Senator Grace po, nung tumakbo siya nung nagtatakbo na siya as senator, hindi siya kino-question eh. Pero dapat kino-question din yun kasi nga natural born din ang senator. Pero nung tumakbo siya sa pinakamataas na posisyon, that's when kinwestiyon yung pagiging natural born niya. Kasi siya ay fondling, di ba? Siya ay parang ampon. So dahil ampon siya, hindi alam kung ang nanay or tatay niya ay Pilipino. Kasi maaaring foreigner na pumunta, iniwan lang siya. Di ba? And sabi ng batas, natural born. Okay. Kaso nga lang, grabe ang teknikalidad na itong natural na to, kaso nga lang, at the time na lumalakad yung kaso, naging moot and academic siya kasi hindi siya nanalo. Diba? So yun yung yung mga but had it been? Had it been? Baka na-desisyonan yun. Baka yun ang lalagyan ng desisyon. In fact, diba may mga na parang may gusto silang ipahukay para mala sa DNA. Mga ganun, diba? Grabe. Mga ganun. Ang hirap talaga ng politika. Lahat ng baho mo baka mahukay. Yes. Lilitaw aking pagiging corpus at hindi corpus. Hindi corpus.
Hindi corposa. So mamaya pag-uusapan po natin, ano nga po ba yung mga qualifications ng mga tatakbo bilang senador, congressman, tapos gobernador, vice governor, mayor. Tsaka pansinin mo sa batas natin, habang pataas ng pataas ang posisyon, patanda ng patanda. Ay, syempre, dapat, di ba, may age requirement din naman, attorney ka. So, may age Kasi requirement. with age daw, comes wisdom. Talaga ba? Siguro. Kasi daw, di ba, marami nang na-experience ang mga taong matagal nang nalaglagi sa mundong ibabaw. Yan. So, yan po, mamaya pag-uusapan natin. Maraming salamat sa iyong mga slogan. Marami pa ako, attorney, kami. Ipunin ko to sa hanggang maging qualified na akong tumakbo. Sa iyong, anong party list mo? Party list. Lahat invited kasama ang third party. Everybody welcome. Diba? Maraming salamat, Ms. Tepa Chocorpus, sa pagsama. Ayan. At mamaya, ayan, tatalakayin ko na yung mga kwalifikasyon ng mga opisyal na tatakbo sa kanilang mga designated position sa government. Maraming salamat. Babalik po ang Usapang Legal kasama po si Attorney Cam. Yung mga pa-shoutout natin mamaya, sasabihin din po natin. Kasama nyo pa rin po, ako po si Attorney Cheryl Adami Molina, ang aking guest. Ang aking, dapat guest speaker. Pang party list talaga kasi ako. Thea Petro Corpus. Maraming salamat. Oras po natin, 2 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Ang balitang kay RH. Nagbabalik po Usapang Legal kasama po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Pinag-uusapan po natin, of course, yung kwalifikasyon ng mga tatakbo para sa posisyon na bilang senador, congressman, governor, vice governor, at pagka-mayor. Ayan. At para sa ating malakas question ngayong gabi, ayan nabanggit ko na kanina kung kayo nakikinig Ano ang tawag sa citizen ng Pilipinas na simula ng kanyang kapanganakan ay walang gagawin para makuha o maging perpekto ang kanyang Philippine citizenship? Ayun. Kasi po, bakit ko to tinatanong? Dahil meron pong pagkakaiba kapag ikaw po ay tatakbo ng mga posisyon sa gobyerno. Meron po kung saan pinapayagan lamang po ang mga citizen ng Pilipinas at pinapayagan ang posisyon na yon yung mga kasama na doon, yung mga nagpa-naturalize, di ba? Pero iba rin po ang posisyon kapag ikaw po ay natural born citizen. So ano yung mga posisyon na of course lahat pwede mong takbuhan, pero reserve lang po o rin nakareserba para lang po sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga highest position from the government. So again, qualification po tayo, Ayan, of course, pag sa vice president and president, unang-una, natural born citizen of the Philippines. Ito yung sinasabi natin, pag natural born, ibig sabihin wala na pong gagawin kapag simula ng kanyang kapanganakan para makuha o maging perpekto ang kanyang Philippine citizenship. Again, sinabi ko kanina, kung ang nanay o tatay ay citizen ng Filipino, automatic ikaw po ay Filipino at ikaw po ang designation mo natural born kasi wala ka namang ginawa pag panganak sa'yo, Pilipino ka na, di ba? Unlike sa iba po na nagpapanaturalize, meron po silang oath of allegiance na gagawin pa po at mga requirements, qualification din po para sila po ay maging citizen ng Pilipinas bago sila makatakbo ng posisyon sa gobyerno. Ayan. So, kapag President, Vice President, bukod sa natural born citizen of the Philippines, of course, kailangan registered voter. O, di ba? Bumoboto, Pansinin niyo kapag halimbawa tatakbo na ang isang kakilala ninyo na hindi naman talaga botante before pa, maaaring siya po ay tumakbo sa isang posisyon. Registered voter, hindi ka naman pwedeng tumakbo sa isang eleksyon kung hindi ka po botante. Okay? At kanina napag-usapan natin, able to read and write. So wala pong qualification na kailangan po merong educational attainment na nakatapos ng 4-year courses o kaya masteral degree or doctoral degree. Ang sinasabi lang po ng ating batas, kailangan marunong siyang magbasa at magsulat. So napakaganda naman po ng layunin ng ating batas, binibigyan po ang mga
kababayan natin na bagamat hindi nakapag-aral, pero merong puso na magserbisyo. Okay? Na tumakbo sa isang posisyon sa gobyerno. Okay. Pagdating po sa edad, no? Kailangan po ang President, Vice President 40 years of age on the day of election. Kailangan 40 years and up. So, hindi po pwedeng tumakbo yung mga 39 and below. Ayan. At syempre, residente po ng Pilipinas for at least 10 years immediately preceding the election. Ayan. Pag sinabi naman nating mga senador, dahil kaliwat kanan po, ang dami pong mga tumakbong senador ngayon. 12 lamang po, no? Pero in total 24 po talaga ang ating senador, no? It's just that yung kanilang term nag-expire, no? Hindi sabay-sabay, no? Hati-hati, 12-12, no? Kanya-kanya silang expiration ng term, no? Hindi po pwedeng 24 lahat, no? Sabay-sabay. At minamandato kasi na 12 ngayon, tapos next election, another 12, yung mag-expire na yung kanilang term. So, another set of 12 senators na naman po. At syempre, kailangan po ito, kung kanina, ang age requirement po ay 40 years old for the President and Vice President, sa mga senator po, 35 years of age. Ayan. So, pwedeng tumakbo yung mga medyo nasa ano po, no? 30s. Ayan, 35, 36, 37, 38. Basta not less than 35 years of age, able to read and write din po, kailangan registered voter. At ito naman, ang resident na requirement lang po ay not less than 2 years immediately preceding the day of the election. So si President and Vice President kailangan not less than 10 years ang kanilang residency requirement. Pagdating po sa congressman, medyo bumaba na naman po yung edad, no? Kung ang President at Vice President 40 years of age, ang Senator 35 years of age, pagdating po ng mga congressmen natatakbo po or congresswomen natatakbo sa ating halalan, nire-require lang po na 25, at least 25 years of age sa election, no? Pansinin po ninyo, 'di ba? May mga kongresista tayo na medyo bagets na, no, pabata na ng pabata. So binibigyan po ng kakayahan, ng karapatan yung mga edad 25 pataas na tumakbo bilang congressman. Again po, wala rin pong requirement as to the educational attainment. Kailangan po able to read and write, marunong magbasa, marunong magsulat, registered voter in the district in which he shall be elected. O, kailangan botante siya dun sa distrito na kanyang tatakbuhan. Alangan naman na tumakbo sa District 1, pero hindi naman pala siya botante doon. Ang botante siya dun sa District 3. O, hindi po pwede yun. So, kung botante ka sa District 3, dun ka tatakbo bilang representative, no, ng distrito na yon, at hindi dun sa ibang distrito. May mga iba, no, na medyo kunyari, no, kasi ang requirements lang po dito, no, resident of a period of not less than 1 year immediately preceding the day of election. Ba't ba nire-require tong residency requirement na ito? Nire-require po ito para, di ba, maging familiar naman po yung inyong representative sa mga problema na maaaring kinakaharap ng distrito, kaya nga siya magiging representante ng inyong distrito. Sad to say, itong residency requirement, yung mga medyo may kakayahan, no, maraming pera, ang ginagawa, ano sila, no, iba-iba silang distrito tumatakbo sa pagka-congressman. Tapos pansinin mo, parang bibili lang sila ng property dun sa lugar na yon. 1 year, ma-establish lang yung 1 year residency. In fact, di ba, may controversial issue about din dun sa mag-asawa, tapos magkaiba ng bahay, no? Mag-asawa sila, pero magkaiba ng bahay. Iba ang tinakbo ng isa sa ibang distrito, tapos iba din tong isa. So, gano'n, no? May mga ganong scenario, pero ang requirement lang kasi nga po, no, 1 year residency, no, sa tatakbo po ng district representative o yung mga congressman natin or congresswomen. Okay. Same lang din sa party list representative, natural born citizen of the Philippines, able to read and write, residents of the Philippines po for period not less than 1 year, same din ang requirement. Ito ang pinaka medyo gasgas na hindi ko alam kung na-violate ba yung bona fide member of the sector he seeks to represent. No? Kaso nga lang, no, minsan yung mga sector natin, hindi na natin alam kung anong sektor ba. Masabi na lang na sektor na ganito. Tapos yung mga uupo, no, yung kanilang mga representative, mga kilalang tao din, no? Parang ang nangyari, kung hindi ka manalo sa ibang
sa pagka congresswoman or congressman, pasok ka party list, no? Dahil lalo kapag sikat ka, may edge ka. So, yun po, no? On the day of the election is at least 25 years of age. Same requirement, age requirement sa mga district representative. Okay. Eto na, pagdating po sa may governor, vice governor, member of the Sangguniang Panlalawigan, mayor, vice mayor, ang requirement po dito hindi natural born citizen, no? Ang requirement dito, citizen, basta ikaw po ay citizen ng Pilipinas, pwede kang tumakbo sa mga posisyon na binanggit ko. At ito yung mga local officials na tinatawag natin. Ang requirement lang dito, medyo bumaba din yung edad, no? Pagdating po sa governor, vice governor, member ng Sangguniang Panlalawigan, 23 years of age po sila. At merong iba, no? Meron ding mas bumababa. Basta as long as yung pababa ng pababa, no? Yung age requirement. Pag pataas ng pataas ang posisyon, of course, pataas ng pataas po yung edad na required dun sa posisyon or dun sa qualification na yon. So mamaya po, pag-uisipan natin, pag-usapan natin, ano naman yung mga disqualification ng ating mga kandidato. Kailan po pwedeng hindi tumakbo ang isang kandidato? Ayan, kasi meron tayong disqualification na tatalakayin natin later on. Pero before that, magandang gabi muna kina Mel Aquino, Moonbeats, Susie Arellano, Boboy Puertes, Fiesta Royal, Maricor Angeles, Janet Ku, Jericho Ferrer, Hill Ocampo, nanonood po sa Chaong Quezon. Kamusta po? Sabi naman ni Marcelo M. Ayan, good evening po sa inyo. Gandang gabi po sa mga listeners po ng Usapang Legal, Dos Compañeras, si Noel Dorosan. Paano po kaya mawawasak ang political dynasty, no? Isang magandang topic din yan, yung political dynasty, no? Ray Mendoza, mas madali po pumasok sa politika kasi mas madali ang pera at power sa politics. Ayan. Dapat po sila ay natural born of the Philippines, sila ay registered voter, marunong magbasa at sumulat. Yan, Gorgonya Palma, sorry. At thank you so much po sa mga nagme-message po sa atin, si Mark, Darrell Landrito, Papa Will and Mama Jovita, magandang gabi sa inyo. And of course, yung mga nakatutok din sa atin, ito, hello po kina Merlin Tabulencia, Anthony Abrenica, Ria Soto, Magdalena Martin, Tristan, Wyatt Gulay, good evening po sa inyo. At syempre yung mga gustong sumali sa ating DZRH Malakas Question, sagutin po ang ating katanungan. Shout out Michael Manalo ng Las Piñas, Imelda Obias. Ito po, ano ang tawag sa citizen ng Pilipinas sa simula ng kanyang kapanganakan ay walang gagawin para makuha o maging perpekto ang kanyang Philippine citizenship? Ang clue po nito, itong mga citizen ng Pilipinas na ito ay nakareserba yung mga matataas na posisyon ng gobyerno para lang sa kanila. Yan, sagutin po ang katanungan, puntahan po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page at doon po kayo sumagot. Pipili po ako mamaya ng mananalo ng 500 pesos sa pagbabalik po ng Usapang Legal. Kasama syempre ang inyong Attorney Cam, Cheryl Adami Molina, at hanapin niyo po ako, meron po pala akong TikTok sa mga gusto pong mag-question, magtanong, ayan, sumasagot po tayo doon, pro bono, ayan, para sa mga kababayan natin na gustong makaalama ng kasagutan sa kanilang mga problema na may kinalaman po sa Usaping Legal. Ako po si Attorney Cam, oras po natin, 18 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Nagbabalik po ang Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam Peter Albia. Good evening sa'yo. Galing yan sa, BXU? Saan yung BXU na yan? Shout out din po sa mga nanonood sa atin sa mga cable channels po. Diyan po sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CTV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV, Madera Cable TV. Hello po sa inyo. Ayan, muntik pa akong pumiyok. At syempre, magandang gabi rin po sa mga nanonood sa atin worldwide via
Facebook Live at YouTube po natin. Walang sawang nanonood sa DZRH Dos Compañeros Facebook page, sa ating DZRH News Television at sa ating DZRH News Facebook. Ganoon din po no, sa ating DZRH TV 4K live stream. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Pinag-uusapan po natin dahil mainit na po, kaliwat kanan na po ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga politiko sa inyong lugar, at syempre yung mga tatakbo, no? Lalong-lalo na sa national elections. So, ready na ba ang ating mga kababayan? Last day po kasi ng filing ngayon, October 1 to 8, no? At marami rin pong mga humabol na mga kilalang personalities na tatakbo ngayong 2025 elections. Ayan. At syempre kanina, pinag-usapan natin yung mga kwalifikasyon ng ating mga tatakbong mga politiko sa mga posisyon na kanilang tinatakbuhan. Importante po again yung word na natural born citizen, kung saan inilalaan po ang mga pinakamatataas na posisyon sa gobyerno, simula presidente, vice presidente, senator at saka district representatives, no, sa Congress. So sila po yung mga kailangan po natural born citizen. Pag sinabing natural born citizen, ulitin lang natin, ito po yung citizen ng Pilipinas na simula ng kanyang kapanganakan ay walang gagawin para makuha o maging perpekto ang kanyang Philippine citizenship. Ayan. So yung mga tatakbo po sa mga matataas na posisyon, ayan, natural born citizen. Dahil ayaw naman po ng Pilipinas, no, na ang mamuno, no, yung mga nasa matataas na posisyon, galing pa sa mga ibang bansa, no, di madali na lang kung halimbawang makakatakbo ang mga citizen, no, yung normal citizen ng Philippines, which includes yung mga nagpa-naturalize, kung yung mga nasa ibang bansa po, like kunyari si Trump, natalo siya, no, sa last time, no, at tumakbo siya sa Pilipinas, nagpa-naturalize lang siya, no, at tumakbo sa pinakamataas na posisyon, parang hindi naman po pwede yun dahil hindi na align, no, dun sa yung mga talagang natural born o kaya yung mga talagang dito na pinanganak sa Pilipinas. So yung mga pinakamatataas na posisyon po, laan lang po yan sa mga Pilipino kung saan sila po ay tinatawag na natural born. Okay, may mga disqualifications din po, no, kanina pinag-usapan natin yung qualifications. Of course, kasama po sa mga disqualifications yung mga nadeklarang incompetent o kaya naman po ay insane by competent authority. Ibig sabihin ng insane, no, pero yun naman nating sabihin na baliw, no, or wala po unsound mind, no, in legal terms, no, yung wala sa tamang wisyo or pag-iisip, no, at merong competent authority na nagsasabi na itong taong ito ay incompetent or insane, no? Hindi lang yung sinabi na chismis na ay baliw yan o kaya naman ay ano yan nalaglagan ng tornilyo yung mga sinasabi ng mga kababayan natin. Bakit yan? Qualified tumakbo yan. So again, meron po kailangan na declaration from competent authority that a person is incompetent or insane. Ayan. Syempre, of course, hindi rin po pwedeng tumakbo yung mga nasuspend yung kanilang mga civil rights, no, especially kunyari po, no, yung mga ganun din po yung mga iba na yung tinatawag natin na disqualified silang tumakbo, what do you call this? Yung perpetual disqualification. Yan, may mga ganyan pong mga technical terms, no, na maaaring hindi na po sila tumakbo sa posisyon sa gobyerno, no. Ganun din po sa mga na sentence o kaya nahatulan po ng final judgment, of course, ng insurrection, rebellion, or any offense which has been sentenced to a penalty of more than 18 months imprisonment. So kapag halimbawa po, no, convicted po ito, may final judgment, hindi lang po basta-basta isinampa. Pag may final judgment mula sa korte kung saan sila po ay
nag-violate, of course, yung insurrection, rebellion, subversion, sila po hindi maaaring tumakbo, no? Sa government position. And ganun din po yung mga sentence by final judgments for a crime involving moral turpitude, yan, mga murder, pumatay, yan, mga yan, no? Ayan, hindi po pwedeng tumakbo yan sa atin. Ganun din po sa mga permanent residents or immigrants to a foreign country. Unless winive niya po yung status niya dun sa pagiging immigrants niya, no, or yung permanent residency. Kasi alam naman po natin, no, tayong mga Pilipino, pag nagpupunta sa ibang bansa, no, tayo po ay nag-apply for residency, permanent residency, o kaya tayo po yung mga immigrants dun sa foreign country, no. Tapos and then marirealize mo, no, na gusto mo pala sa Pilipinas na lang, takbo ka na lang bilang politiko. Once na ikaw po ay permanent resident or immigrant sa foreign country, hindi ka po pwedeng tumakbo dito. So, kailangan i-waive mo muna, no, yung iyong pagiging permanent resident or pagiging immigrant sa ibang bansa. Okay, napakabilis po ng oras. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Pero, para po sa ating malakas question ngayong gabi, ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Ito na! para sa ating katanungan na ano ang tawag sa citizen ng Philippines or Pilipinas na simula na kanyang kapanganakan po, walang gagawin para makuha o maging perpekto ang kanyang Philippine citizenship. Ang tama pong kasagutan, ito po ay inirereserba yung mga posisyon, matataas na posisyon sa gobyerno para lamang po sa mga natural born citizen. Kaya naman po, congratulations! Ang winner natin ay si Aida Lavapi. 500 pesos para sa'yo. Siyempre, nakasama niyo po. Ngayong gabi po, ako po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Magsama-sama po muli tayo sa Huwebes. Dito lang po sa Usapang Ligala. Para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 ng gabi. Ang balitang ito ay hatid sa inyo